Website lang ba o system ang kailangan ng business mo? Kamusta? Welcome sa podcast ng hindi magagaling pero gustong gumaling. May gusto kong itanong sa'yo. Kung bibigyan kita ng budget ngayon, ano ang una mong ipapagawa para sa business mo? Karamihan sa mga business owner ang sagot ay website. At walang mali doon. Pero ang tanong, website lang ba talaga ang kailangan ng business mo? Kasi, ang totoo, marami akong nakikitang negosyo na may magandang website, professional ang design, mabilis ang loading, maganda ang branding. Pero bakit wala pa ring clients? Bakit wala pa ring sales? Bakit parang display lang ang website? Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang realization na sana mas maaga kong natutunan. Hindi website ang nagpapalago ng negosyo. System ang nagpapalago ng negosyo. Isipin mo to. Imagine may physical store ka. Napakaganda ng exterior. Maganda ang signboard, malinis, Instagram worthy. Pero pagpasok ng customer, walang stock, walang cashier, walang inventory, walang proseso. Ano mangyayari? Aalis ang customer. Ganun din ang website. Hindi porket may website ka, automatic nakikita ka. Website is just an entrance. Hindi siya ang buong business. Ito ang totoong problema. Maraming negosyo ang sobrang busy. Busy sumagot ng messenger, busy gumawa ng quotation, busy mag-follow up, busy mag-remind, busy mag-confirm ng appointment, at sa sobrang busy, hindi na nila napapansin na sila na mismo ang bottleneck ng negosyo. Kapag offline sila, offline din ang negosyo. Kapag nasa bakasyon, humihinto ang inquiries. Kapag may sakit, delay ang lahat. Minsan, hindi naman kulang sa customer. Hindi rin kulang sa marketing. Ang kulang, proseso. Ano ba ang difference? Ang website, parang reception area. Doon ka unang nakikilala. Pero ang online system, siya ang buong operasyon sa likod. Kapag may nag-click ng ad mo, ano ang mangyayari? Kapag may nag-fill out ng form, ano ang next step? Kapag hindi bumili ang prospect, may follow-up ba? Kapag naging customer na, may welcome message ba? May after-sales process ba? May reminder ba? May re-engagement ba? Kapag wala ang mga ito, website lang ang meron ka, hindi system. Ano ang bumubuo ng online system? Simple lang. Una, may paraan para makuha ang atensyon ng tao. Pangalawa, may landing page o website kung saan malinaw ang offer mo. Pangatlo, may lead form para hindi mawala ang inquiries. Pang-apat, may CRM para organize ang lahat ng prospect. Panglima, may automation para hindi ka paulit-ulit sa parehong trabaho. At panghuli, may follow-up process. Dahil tandaan mo ito, hindi lahat ng tao bibili sa unang tingin. Minsan, kailangan lang nilang tamang follow-up sa tamang oras. Isang tanong na dapat mong sagutin. Kung may 100 na tao na magme-message sa business mo ngayong araw, kaya ba silang i-handle ng current process mo? O magugulo na agad ang lahat? Kung doble ang customer mo next month, ready na ba ang negosyo mo? Kung ang sagot mo ay hindi, good news. Hindi ibig sabihin nun mahina ang business mo. Ibig sabihin lang, panahon na para gumawa ng system. Hindi ka papalitan ng automation. May ibang natatakot sa automation. Sinasabi nila, baka mawalan ng personal touch. Pero para sa akin, automation does not replace relationship. Automation removes repetitive works. Para mas marami kang oras sa tunay na importante. Mas marami kang oras makipag-usap sa clients. Mas marami kang oras sa pamilya. Mas marami kang oras mag-isip ng bagong strategy. Hindi ka naging entrepreneur para maging empleyado sa sarili mong negosyo. Kaya sa susunod na maisip mong, kailangan ko ng website, palitan mo ang tanong, anong system ang kailangan ng business ko? Dahil ang website ay isang bahagi lang. Pero ang system, siya ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang negosyo. Kahit hindi ka nakabantay buong araw. Kung may natutunan ka sa episode na ito, i-share mo ito sa isang business owner na sa tingin mo ay makakatulong ang mensaheng ito. At kung gusto mong matuto patungkol sa website,
funnel, CRM, automation, at online system, follow mo lang ang podcast na ito. Ang podcast ng hindi magaling, pero gustong gumaling. Maraming salamat sa pakikinig. See you sa next episode natin. Bye!